let's eat. Hello! So, andito na po kami sa Terminal 1 ng Haneda International Airport. Nagland kami actually kanina sa Terminal 3 coming from Manila, but then after that, lilipat tayo sa Terminal 1 for our domestic flight naman to Akita. So, kapag pupunta kayo ng Akita guys and may connecting flight kayo, ang gagawin nyo is pipick up nyo muna yung mga bags nyo dun sa Terminal 3 kasi dadaan muna kayo sa customs. After nyo mapick up ang bags, pupunta naman kayo sa domestic check-in para i-drop off ang mga bags niyo, and then from there, merong shuttle from Terminal 3 to Terminal 1. Yung travel time from Terminal 3 to Terminal 1 is mga around 10 to 15 minutes kahit nasa shuttle na kayo. So, make sure na you take that into consideration in your schedule. So, ayun, right now, waiting na lang kami for our flight. 6:50 ang aming boarding time. Tapos, ang aming flight ay 7. So, 10 minutes before the flight lang din ang boarding time. And then from here, lilipad na kami to Akita. Nakasakay po kami ng eroplano papuntang Akita. Yung domestic flight nila from Haneda to Akita, guys. As in, maliit lang siya na airplane. Dalawa lang kami ni Armando. Tapos sa kabilang row, dalawa lang din sila. So last time, ganito lang din kaliit na airplane yung sinakyan namin. Pero komportable pa rin siya ha. Excited na kami kasi nung lumabas kami saglit kanina, parang ang lamig. So kung ganito nakalamig sa Tokyo, paano na kaya dun sa Akita in northern part yun of Japan? So baka it's much colder there. Landed na here sa Akita. Andito na kami sa airport right now. Mabilis lang yung biyahe, 1 hour lang, no? Walang masyadong turbulence. Clear yung skies kanina. Nakatulog ka? Ako din, konti. It feels like this is going to be like a nice weather, a nice trip for us kasi malamig ang panahon pero may araw pa rin, kumbaga. Excited na kami, excited. Ay, upo muna tayo doon, abangan natin yung luggage natin. Iba yung vibe, iba yung feel dito. Parang mas tahimik in a sense, hindi busy yung airport nila. Ganyan lang guys, ganyan lang kakalmado guys ang pagkuha ng bags dito sa carousel nila. Ayan, ito guys, sinamahagip. Yung nakita ko na to sa inyo in my previous video dito sa Akita. Ayan siya, this is para siyang deity or parang demon dito sa Akita. Kakasalubong mo siya dito agad sa airport. Kakarating niya lang dito, nasa airport pa lang kami, dito agad siya sa Family Mart para kumuha ng Famichiki guys. Favorite namin to na convenience store food, Famichiki. Aside from Famichiki, ito ang must buy dito sa Family Mart, itong kanilang mga medyas. Meron akong ganitong socks. Actually, yan yung suot ko na eh. Ayan oh, yan yung medyas ko right now, di ba? Sobrang komportable, sobrang ganda ng quality nitong mga socks nila. I'm gonna buy, mag-hoard ako niyan. Andito na po kami sa kotse ni Ate Ubang. Ayan, pagdadrive niya tayo. Ayan po si Ate Ubang, siya ang magdadrive. Hello po! Thank you po sa pagsundo sa amin. Yung mga gamit namin nandun sa kabilang kotse, kaya medyo maluwag dito sa amin right now. Ito na, ayan na. Siya po ay kakain na ng kanyang Famichiki. Pag andito kayo sa Japan, one of the must buy sa mga convenience store sa Family Mart, itong Famichiki. As in, promise, tikman niyo siya. Buksan natin. Spicy yung binili mo. So, para siyang chicken fillet, pero very malasa siya. And madalas kapag in-order yung sa Family Mart, mainit-init pa. Tikman natin. Crunchy, mainit, and juicy. Apo. Yan ang una kong binibili. Here, Armando. Baka maubos ko. So, mahababa yung naging biyahe natin. 7 PM tayo nasa airport kanina sa Naiya. Nagland yung airplane dito sa Akita ng 8 AM. So, more than 12 hours yung overall journey natin. So, punta muna tayo kina Ate Ubang. Mag-rest tayo ng flight before tayo magsimula ng ating travel itinerary today and before tayo mag-check-in sa Dormy Inn later.
Nandito tayo ngayon sa Kakunodate. So this is one of the most well-preserved samurai districts here in Akita. Senboku? Senboku na area dito sa Akita. We've actually been here na before dun sa last ko na Akita na vlog. Bisita namin to, pinuntahan namin yung mga samurai houses. You can actually enter some of the samurai houses. Pinalikan naman siya this time kasi we were hoping na may mga cherry blossoms kasi as in itong buong lane na to, puno daw to ng mga cherry blossoms talaga supposedly kapag full bloom sila. Kaso hindi namin inabutan yung kanilang full bloom. But regardless, maganda pa rin mag-ikot-ikot. So maganda pa rin mag-stroll. Maghanap tayo ng mga restaurants dito na pwede natin explore and subukan. So may nahanap kami na hole-in-the-wall restaurant dito sa Kakunodate. Meron pa rin sila nung sinaserve na hinahanap namin na noodles and yung dish na merong chicken tsaka egg. Very intimate ang setup dito. Ayan o, ganyan. Para siyang cafeteria, parang karinderya. Meron ting pila pero the way that they're set up here is that possible na may mga katable kayo na hindi nyo kakilala. The dishes that we ordered ay yung oyakudon, tsaka yung rice meal na merong egg tsaka chicken, tsaka inaniwa udon, yung parang noodle specialty nila dito na pwedeng cold noodle, pwedeng hot. Pero I think we're trying the cold noodle. Ayan, may mga nakikita na kami mga sakura dito. Medyo patapos na yung bloom nila. Pero eto, kulay pink pa naman siya. First time ko makita ng cherry blossom tree up close. Nang ganito kalapit. Ito talaga yung dinayo ko dito guys, yung makakita ng cherry blossom. Sabi ko, okay na ang itinerary. Kapag nakakita tayo ng actual ng cherry blossoms. Kasi medyo worried kami. Kasi yun nga, maaga nag-bloom ang cherry blossoms. Mahirap kasi sila i-predict, diba? Kahit na may mga forecast. But ayan, kita niyo po, may naabutan pa rin naman kami and andito kami ngayon sa near Tazawa Lake. Guys, meron din doon kulay pink, mas kulay pink pa yung nandun. At saka near the lake siya, so feeling ko mas maganda yung view kapag nag-videos and nag-photos tayo. Ganda ng ng view dito. Kahit wala yung cherry blossom, kahit yung lake itself, oh. Tingnan mo. As in kulay blue. Tawazawako Lake pala. Okay. Tazawako means Tazawa Lake. Ganda ng pakiramdam right now. Ang lamig ng simoy ng hangin. Maganda yung afternoon sun. Ang ganda ng view natin. May mga cherry blossoms. Ang blue ng lake. Tapos tahimik. Rest ko yung hangin. Oh my God guys. This is a really good day. Paba tayo guys ha. Lapitan natin yung lake. Kasi gusto natin experience yung under the cherry blossoms by the lake. Ganyang experience. Ganda oh. Nako, I wish na nakikita ninyo or nararamdaman nyo through the video how peaceful and nice the feeling that we have right now. We are at Hachimantai Snow Walls, guys. Tingnan niyo po, literal na may dalawang walls of snow sa either side of the road. Ayan. Bumaba kami para ipakita sa inyo. Ayan, nakahawak na po ako ng snow. First time ko makakita ng ganito karaming snow sa buhay ko. Ayun. Nakita naman ako ng, uy! Ingat ka. Nakita naman ako ng snow sa Korea pero konti lang. Ganito, first time na parang literal na walls of snow talaga. Ayan na, may mga dumadaan pa rin na sasakyan. Ayan, nasa gitna tayo ng daan. Itong buong road na to ay walled by ice. Kasi nasa taas na tayo, nasa may bundok na tayo banda. Kaya malamig. Kahit na spring season, hindi pa winter, maraming ice. Marami kaming nadaanan kanina na puro ice. Although nagmamelt na, ayan kita nyo sa kanilang kanal, flow talaga ang water and clear yung water kasi a lot of those are actually melted ice from the mountains. Kahit na nag-hike kami today, hindi ko ramdam ang pagod dahil malamig ang panahon at maganda ang view. Oh my gosh, ito pa ang mas maganda na view.
Tawid tayo guys ha, papakita ko sa inyo. Look at this, oh my gosh. Look at this. Oh my god, ang ganda. It's all snow-capped mountains from up here. Oh my gosh, first time ko makakita ng ganitong view. Ganda, ang ganda. Akat tayo dun na area kasi mukhang mas clear ang view natin. Ang ganda guys, no? Yan, that's the unobstructed view. Makes me wonder, bakit walang masyadong tao dito? Tingnan nyo. As in, kami lang yung nagsasolo ditong view na to. Ayan, kanina meron pang isang kotse na nagpark sa daan. Pero yun na yun, basically. And then nung umalis siya, kami na lang natira. And we get to enjoy this entire view just for ourselves. Tapos pakinggan nyo yung guys, pakinggan nyo yung hangin, pakinggan nyo yung huni ng ibon. Wait, I'll turn off my mic. Doon parang may river doon sa ilalim. Parang yung mga melted ice yata from the mountains doon napupunta. Kaya yung narinig niyo na parang tubig, yan, river po yan doon sa ito sa valley na ito. In the summer, so I've been to this place during the summer around July. Very foggy and very, alam mo yung Taylor Swift, parang Evermore or folklore ganun, So, very type of different. vibe. As in parang halos zero visibility. And medyo malamig pa rin nung summer in this particular area because you're literally at the top of the mountain. Sobrang underrated itong Tohoku region, guys. Puntahan nyo. Ang ganda ng napuntahan namin guys, no, na parang yung wall of ice. Buti na lang naabutan namin kasi kapag springtime pala, nagsasara siya ng 5 p.m. Beyond 5 p.m. naging super lamig na daw dun sa bundok na area na yon, na as in nag-negative daw yung temperature, kaya they close it off para for the safety of everyone. Buti umabot kami. Pero mga May, ganyan, pinubuksan na nila ulit yun the entire day na. So, ayun, super happy that we got to experience and to see that view. Ayun naman, nasa kotse na kami ulit ni na Ate Ubang. We're heading off to dinner. Ito na nga ba yung sinasabi natin guys? Oh my God, sobrang lamig. Ayan, pareho kami ni Armand na walang jacket. Ang lamig na nga dito sa labas, kaya dapat magmadali tayo, pumasok tayo agad sa sa restaurant. So, we're having dinner dito sa Sushiro. Ayan, ito po ang kanyang exterior. So, mag-sushi tayo tonight. Alam ko parang yung parang mga sushi restaurant na may mga conveyor belts. Nandun si Armand. Let's go! Excited to eat! Oh my God, ang lamig! Dito na tayo sa loob ng Sushiro. Naghintay pa kami ng mga 15 minutes kahit na meron kaming reservation. Ganun ka in demand. Kasi ito lang yung nag-iisang Sushiro branch dito sa Akita. We're going to order from here. Buti na lang merong English menu. Ayan, dumadating na yung mga sushi actually dito sa Bell. Excited to eat kasi ilibre tayo ng family ni Arman. Kain muna tayo guys. Dito sa monitor sa taas, may lalabas na mga sushi. Pag order nyo, one method is may lalabas ng mga sushi dito. Tapos as they appear, pwede mo silang i-select. Pumili kayo dyan. Wow, merong wagyu. Merong grilled chicken. Ibang mga sushi. May hamburg steak nga. Oh my God. Feeling ko mapapa-order tayo na marami. Pero maghulos dili tayo guys. Ito na po ang in-order natin lahat-lahat. Ito po ay hamburg steak. Ayan, umorder si Arman ng hamburg steak na may cheese. Dapat pala umorder din ako nito. Ito, Armand, ano to? Grilled chicken. Grilled chicken. Okay. And then? Seared salmon with cheese. And then otoro tuna. Otoro tuna. Ito yung recommend kasi ni Ate Ubang, kaya ako meron din ako two different kinds of fresh salmon and then spicy tuna and seaweed. Ayan, tapos umorder din kami ng soup and coffee. Lalagay natin here. Ay! But where's the wasabi? Then this is the wasabi. Sarap. Ang sarap niya. Sarap yan. Ano yan? What is this? Seared salmon with cheese. This is seared salmon with cheese. Sarap na lahat. Guys, ito namang specialty tuna na titikman natin. Nilagyan ko na siya ng wasabi and then some soy sauce also. Kaming soy sauce lang dapat. Itadakimasu, ha? Ang sarap talaga. So good.
Guys, habang wala si Arman, tikman natin yung hamburg steak niya. Manik na siya. Stole my hamburger. Sorry. Alam ko, since ito ay nori, pwede natin siyang hawakan. Ang sushi actually, dapat hinahawakan naman talaga. Yan po. Gusto ko rin yan. Ang sarap. Sarap. Thank you, Kuya Ito-san, sa paglilibre sa amin. Naka-check-in na po kami sa aming hotel dito sa Dormy Inn after our long trip of looking for cherry blossoms. Here sa Akita, we are checking in sa Dormy Inn. Dormy Inn Akita yung buo niyang pangalan. If you want to see my full room tour, na-review ko na po ito before kasi second time na namin here actually, and ayun, we loved it so much na we went back here. Kung gusto nyo makita yung room tour ko, I'll just link the video somewhere dito sa video din na to. But eto, a quick preview of what our room looks like. Ayan, pagpasok mo, meron ka pang area dito na you have the sink and the toilet here. Tapos, you step into your actual bedroom. Ito, we have a double bed. Ayan po siya, yung double bed namin. Ayan, full review in my other video kasi doon makikita nyo yung other facilities, amenities. Like, merong free ramen dito guys. So, from 9 p.m. to 11 p.m. if I'm not mistaken, merong libreng ramen dun sa my ground floor. So, ayun, pagod na kami. As you can see in my haggard na face, 7 p.m. pa lang nasa Naiya na tayo. Nagkalaan tayo dito ng 8 p.m. Hanggang ngayon, hindi pa kami nagpapahinga tuloy-tuloy yung aming trip. Kaya, we're gonna make use of the rest of the night talaga para magpahinga. And siguro, we're going to start a bit later tomorrow, mga 10 a.m. na tayo mag-start para we're well rested and ready for our trip. Speaking of our trip tomorrow, pupunta tayo sa Aomori where we expect and hope na may makita pa tayo ng mga cherry blossoms din. So, if you want to follow our adventures tomorrow sa Aomori, like this video and subscribe para makita niyo ang aming mga food trips and travel tips. See you in my next video. Bye!